itong mga dokumento. Kasi talagang kapansin-pansin itong materyales tungkol kay Narciso Ulalo. Ang claim niya, napakadirekta, 'di ba? Sinasabi niya may direct line siya sa Diyos, kay Hesukristo. Oo, walang paligoy-ligoy. Wala talaga. At nakakatanggap daw siya ng mga mensahe. So ang plano natin ngayon, himay natin to. May mga sinulat siyang mensahe, may transcript ng meeting, at may pahayag din tungkol sa isang propesya na di umano'y nagkatotoo. Tama. At ang gagawin natin, parang titingnan natin yung blueprint, 'di ba? Paano ba binubuo ang isang sistema ng paniniwala? Mula sa, kumbaga, sa simula. Ayun, paano ka sisira ng luma, tapos ano yung ipapalit mo? Eksakto. Ang goal natin dito ay maunawaan yung lohika sa likod ng mga turo niya, based nang dito sa mga hawak nating source. So, hindi lang yung kung anong sinasabi niya, kundi paano niya ito binubuo para maging kapanipaniwala. Oo, sige, game. Magsimula tayo doon sa sinasabi mong pundasyon. Yung siguro pinakadramatikong claim sa lahat ng ito. Yung sa Santo Papa. Oo, yung hula tungkol sa pagkamatay ng Santo Papa. Kasi parang dito nakasalalay yung bigat ng lahat ng susunod niyang sasabihin. Tama. Ito yung foundation eh. Okay, so ayon dito sa isang dokumento, ang petsa ng mensahe ay February 27, 2025. Nakakita raw siya sa isang pangitin, parang parada ng iba't ibang relihiyon. Nandun lahat, pare, pastor. Ah, okay. Tapos, aayain niya raw sanang sumali yung best friend niya, si Jesus. Kaso pinigilan daw siya. Sabi raw sa kanya ni Jesus, hindi ka pwedeng sumali sa kanila. Naiba ka sa kanila. Ikaw ang tunay. Teka, i-pause muna natin yan. Napaka-importante ng linyang yan. 'Di ba? Bago pa man niya sabihin yung hula mismo, Oo. may validation na agad. May paghiwalay na. Sila at ikaw. Tama. At doon na nga papasok yung mismong hula kasi nagtanong daw siya, para saan yung parada? Ang sagot daw ni Jesus, papaano magluluksa sila dahil malapit ng mamatay ang kinikilala nilang Santo Paa. Wow. At ayon pa sa isang dokumento dito, natutupad daw yun. May binigay pang link na sinasabing ang petsa ng pagkamatay ay April 21, 2025. Ang galing ng pagkakabuo ng propesiyang yan kasi hindi lang siya simpleng hula, di ba? Nakapaloob siya sa isang kwento kung saan si Jesus mismo ang nagpapatunay sa kanya. Ayun, yun yung punto. Sinasabi na ikaw ang tunay. Agad-agad, hinihiwalay kanya sa lahat at ginagawa kang parang ikaw na yung may isang may hawak ng katotohanan. Right. So hindi lang ito tungkol sa pagiging tama na namatay nga yung Santo Papa. Ito'y tungkol sa pagiging pinili. Mas mabigat yung claim na yon. Oo, mas mabigat. Kumbaga yung propesya ay hindi lang ebidensya ng kapangyarihan niya, kundi ebidensya ng special status niya. Eksakto. Yan yung tinatawag na charisma-based authority. Hindi ito galing sa tradisyon o sa batas. Nakasalalay ito sa pambihirang katangian ng leader. At yung propesya, yan yung proof niya. Pag naitatag mo na yan, Pwede mo nang gamitin sa susunod na hakbang. ayun. At dito na nga tayo papasok sa susunod na hakbang. So, binuo niya yung pundasyon ng kredibilidad gamit yung propesya. Ngayon, anong ginawa niya sa otoridad na yon? Base dito sa transcript ng meeting, ang una niyang ginawa ay umatake. Hmm, deconstruction, di ba? Kailangan mo munang gibain yung luma. Oo, unang-una niyang tinira yung konsepto ng panalangin para sa iba. Ayon sa transcript, mariin niyang tinutulan na pwedeng ipagdasal ng pare o pastor ang isang tao para gumaling o maligtas. May quote pa nga siya dito, sabi niya, ang sarili mong kaligtasan, iasa mo ba sa kapwa mo? Napakadirekta na challenge yan sa mismong function ng mga parit pastor, di ba? Ang sinasabi niya, hindi nyo sila kailangan, mga middleman lang yan. At para patunayan yan, gumamit siya ng personal na kwento. Dito ako medyo nagulat. Nagkaroon daw siya ng matinding sipon, hindi raw gumagaling sa gamot. Ang ginawa niya, imbes na magpadasal, uminom daw siya ng lemon na may pananampalataya. Ah, okay. Habang kinakausap daw niya yung best friend niyang si Jesus. At gumaling daw siya. Ito raw yung ebidensya niya kung bakit hindi kailangan ng pari.
At yan, napakatalino storytelling niyan. Kasi kumuha siya ng isang pangkaraniwang karanasan, yung sipon, at ginawa niyang isang theological statement. O nga no? Pinapakita niya na yung kapangyarihang inaakala mong nasa pari lang, nasa iyo rin pala. Kailangan lang ng direktang pananampalataya. So, ang mensahe, nasa iyo rin yung kapangyarihan, kailangan mo lang ng direct faith at siguro ng lemon. Ang simple, di ba? Madaling i-relate. At hindi lang yan, sunod niyang binanatan yung konsepto ng karma. Isa pa yan sa mga haligi ng tradisyonal na kontrol. Oo, sabi niya, panakot lang daw ng simbahan yung karma. Lalo na yung sinasabing kakarmahin daw yung mga bumabati ko sa pare. At anong ebidensya niya? Sarili niya. Sabi niya, halos 15 taon na raw siyang nagsasalita laban sa kanila. May part pa nga dito na sinabi niyang nagtatapon pa raw siya ng Biblia. Grabe yon. Pero wala rong masamang nangyayari sa kanya. It's a very bold claim. Pero napaka-visual din, di ba? Pag sinabi niyang tinatapon niya ang Biblia at walang nangyayari, ipinapakita niya na yung bagay na kinakatakutan ng marami ay walang epekto sa kanya. So parang sinasabi niya, wala nang bisa ang mga lumang panakot sa akin. Eksakto. Parang ninoneutralize niya yung dating sandata ng takot. Kailangan niyang i-clear ang field, kumbaga. Para makapagtayo siya ng bago, kailangan niyang alisin yung lumang istruktura, pati yung takot na nakapaligid doon. Gets ko. Sinasabi niya sa mga tao, huwag kayong matakot kumontra sa kanila. Tingnan niyo ako, ginagawa ko na to for 15 years. Pinalaya niya sila sa isang uri ng takot para ihanda sila sa isang bago. Ayon. So, kung ginigiba niya yung mga lumang patakaran, ano naman yung ipinapalit niya? Dito napapasok yung reconstruction, di ba? At mukhang simple lang ang blueprint niya. May isang dokumento dito, 3Ps ang pangalan. Ayon dito, may mensahe raw ang Diyos noong 2013. 3 lang ang kailangan ko sa tao. Ito yung 3 P. Una, pagsisi sa mga kasalanan. Pangalawa, pagbabago sa mga maling paniniwala na siguro yun yung mga turo ng simbahan. Malamang, yun yung mga kiniba niya kanina. Oo. At pangatlo, lubos na paniniwala. Yun lang, napakasimple. At sinadya yung simple. Kung yung luma ay komplikado, maraming ritual, maraming dapat tandaan, ang bago ay direkta, personal at simple. 3 P, madaling tandaan. Yan yung alternatibo niya. Okay, so may pundasyon na tayo, yung propesiya. May paggiban ng lumang sistema at may bago at mas simpleng istruktura, yung 3 P. Ang tanong ngayon, paano niya pinoprotektahan itong bagong sistema na binuo niya? Dito na pumapasok yung pinaka-interesante at siguro pinaka-nakakakilabot na parte ng mga dokumentong ito. Yung mga babala. Oh, yung enforcement mechanism. Teka, ito yung part na grabe. Kasi pagkatapos niyang sabihin na walang karma at panakot lang yon, nagpakilala siya ng sarili niyang version. At mas direkta, mas personal. Oo. Anong sabi niya sa transcript? Sabi niya, at galing daw ito sa Diyos, tuwing masaktan ng damdamin mo, laging may kapalit. At hindi lang basta kapalit, ang kapalit daw pwedeng buhay mismo ng tao. Nakita mo yung pagbabago. Pinalitan niya yung isang malabo at malayong consequence, yung karma na baka mangyari balang araw, ng isang napaka-personal at agarang banta. Sobrang personal, kasi hindi na tungkol sa paglabag sa isang batas ng sansinukob. Tungkol na ito sa pananakit sa kanya. Sa damdamin niya, Sabi niya sa transcript, daan-daan na raw ang naaksidente o namatay dahil sa pagsasalita laban sa kanya. May mga listahan pa raw siya at mga litrato ng kabaong bilang ebidensya. kung iisipin mo, mas epektibo yung panakot, di ba? Kung questionin mo ang simbahan, baka karmahin ka. Kung questionin mo siya, ayon sa kanya, baka maaksidente ka bukas. Mas matindi ang psychological impact nun. At pinalakas pa ito ng isang mensahe galing 2013 na nabanggit din dito. Sabi raw ng Diyos sa kanya, maswerte ang mga taong naniniwala sa iyo na ginagamit kitang kasangkapan. So may reward para sa mga naniniwala.
Pero para sa mga hindi naniniwala, anong sabi? Ang utos daw simple lang, wala ka nang gagawin sa kanila, silang lahat ipaubaya mo sa akin at ako ang bahala. May malinaw na linya, may in-group, yung mga maswerte, at may out-group. Na ipinaubayan na lang sa Diyos para sa isang hindi sinasabi pero mabigat na kahinatnan. Oo, parang ganun. So, ayun na. Kompleto na yung blueprint. May pundasyon ka na nagpapatunay na chosen one ka. May mga turo ka na nagpapalaya sa tao mula sa luma. May bago kang simpleng sistema at may napakalakas kang babala para sa sinumang magtangkang komisyon sa'yo. Grabe. Kumpletong kumpleto. So kung ibubuod natin itong pagsisid natin, ang nakikita natin ay isang masterclass sa pagbuo ng otoridad. Mm. Nagsimula si Olalo sa propesiya para itatag yung kredibilidad niya. Mm. Ginamit niya yon para batikusin at gibain yung tiwala sa tradisyonal na simbahan. Tinanggal niya yung mga pare, binuwag yung konsepto ng karma. Tapos, sa lugar nito, nagtayo siya ng isang mas simple, mas direktang pananampalataya. Yung 3 P. Pagsisisi, pagbabago, at paniniwala. At para selyuhan lahat, naglagay siya ng security system. Isang bago at mas personal na karma kung saan ang pananakit sa damdamin ng sugo. Ay may katapat na kaparusahan na minsan daw ay kamatayan. Ang linaw ng pagkakalatag mula pundasyon hanggang bubong. At bilang pangwakas na ideya para sa iyong pagninilay-nilay, isipin natin itong arkitektura ng paniniwala na nakita natin. Bawat sistema ng paniniwala, relihiyoso man o hindi, may ganitong mga parte, di ba? Oo. Meron itong foundational story kung bakit ito totoo, meron itong set of rules o aral, at meron itong paraan para i-manage ang mga kumu-question dito. Ang nakita natin sa mga dokumentong ito ay isang napakalinaw na halimbawa ng arkitekturang yon. So ang tanong na naiiwan sa atin ay hindi lang tungkol kay J.O. Lalo, kundi tungkol din sa atin. Ano kaya ang arkitektura ng mga sarili nating pinaniniwalaan? Ano yung mga foundational story natin? Ano yung mga rules natin? At higit sa lahat, paano natin hinaharap ang impormasyon o mga taong kumu-question sa mga paniniwalang iyon?